Senator Robin Padilla. Lakas naman yung boses. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una po sa aming, alam niyo po, 13 years old ako nung una kong nakita ang image ni Sir Gringo Honasan. At sa amin pong henerasyon, siya po yung tumayo na imahe ng revolusyon sa amin. At nagmalasakit para magkaroon kami. Noong panahon na yun, yun po kasi yung kabataan ko. Nakita namin, siya yung nakikipaglaban para sa future natin. Kaya hindi ko po yun nakakalimutan. Nung katunayan po, isang pangarap po sa amin, yung makita siya. Kaya po nung nakita namin siya, sumama na po kami sa kanya. Bata pa lang po kami, bata pa rin po si Sir. Sumama na po kami sa pinaglalaban ni Sir. At hanggang sa ngayon, siya pa rin po ang simbolo ng revolusyon sa amin. Isa pong sagot ito sa matagal ko na pong laging binabanggit kay Sir Gringo na sana isang araw magawa yung buhay niya. Sapagkat ito po yung magbibigay ng kaliwanagan, kamulatan sa taong bayan. At siyempre po sa mga nangungulan na hindi natutulog ang ating ang ating pong mga bayani, mga sundalo. Hindi sila natutulog. Alam po nila lahat na nangyayari. At hindi po yan ibig sabihin na sila po ay nagbibingihan, nagbubulag-bulagan. Sila po ay nagmamatya. At sila po ay handang lumabas, ipaglaban ang karapatan natin dito sa ating bayan. At napakaganda po ng proyektong ito. Kung bibigyan po talaga ng exposure. Alam nyo, ang nakakalungkot dito sa ating bayan kasi kung ano yung mga mayroong kabuluhan ng mga palabas, hindi nabibigyan ng tamang exposure. Kaya sana po, magtulungan tayo lahat dito sa proyekto na to. Ano man ang political stand mo, sa pagkakataon na pagkabuhay ni Sir Gringo pinag-usapan natin, tandaan natin yan na walang revolusyong naganap kung wala ang sandatahan, ang grupo ni Sir Gringo. Huwag natin kalilimutan yun. Lagi natin binabanggit yung pagka mayroong mga issue, nandiyan, pag-usapan natin yung EDSA, pag-usapan natin yung ganito. Pero yung mga personalidad na nandun. At talagang alam mo kung sino naman doon yung walang, mahirap nga magsalita. Pero alam nyo, kilalanin ninyo kung sino yung mga totoong bayani ng bayan natin. Marami tayong mga sinisigaw-sigaw dyan, may sariling interest yun. Ang tandaan natin kung ano yung pinaglalaban, interest ng mga sundalo. Na alam naman natin, kahit naman, pasensya na kayo, mahaba ako magsalita, pinagsalitaan nyo. Kahit naman sa kasaysayan ng ating bansa, talagang nandyan lagi ang ating mga kasundaluhan na nagbibigay ng proteksyon sa ating bayan. Huwag natin kalimutan yun. Mahirap kasi yung masyado tayong in love sa mga politiko. Buti na lang, hindi ako politiko. Maraming salamat po. Thank you, Robin. Bago tayo magpatuloy sa ating Q&A, I think we have someone from Hong Kong, direct from Hong Kong, na babati sa inyo lahat dahil wala siya rito ngayon. Let's all welcome Attorney Ferdy Topacio. Attorney, good afternoon. Wala. Yeah. Direct from Hong Kong. Opo, attorney.
Pwede na po kayo mag-first song. Hapon po sa inyo lahat. At ako po ay nanghihinayang na hindi po nakasama sa isang silid ang dalawang tao, actually tatlong taong aking hinahangaan na sama-sama. Siyempre, unang-una po dyan si Secretary Mike Defensor. Hindi po yan. Ako ay narinig ko yung pangalan niya na talagang isa sa mga pinakabatang naging mga kongresista natin. Siyempre po, si Senator Gringo Honasan. Medyo, hanggang kami po noon ay mga kaalyado ni Pangulong Marcos. Noong natanggal po si Pangulong Marcos sa pamamagitan ng EDSA ay my family, my friends, and I have always rooted for Senator Gringo. Alam niyo po ba kung bakit? Bagamat isa po siya sa mga instrumental sa pagpapatalsik kay Pangulong Marcos, bumilib po kasi kami sa kanya sapagkat alam niyo po kung talagang kapangyarihan lamang at karanyaan ang hangad ni Senator Gringo. Sana'y nakisama na lang siya kay Cory Aquino. Ngunit kung nakita niya na bunot din ang pamamahala ni Pangulong Aquino ay tinuloy niya po yung kanyang kilusan sa pagre-reforma at ilang beses niya rin po tinangkang linisin ang gobyerno sa pamamagitan ng magpapalit ito. At hindi siya natinag hanggang sa huli, siya po ay ganun pa rin ang adhikain niya, naging senador na siya, ay hindi po nawawala yun. At siyempre, ganun din po si Senator Robin Padilla. Alam niyo po, isa po ito sa mga senador din na katulad ni Senator Gringo ay hindi po sumasama sa ihip ng hangin. May sariling paniniwala, may sariling paninindigan, minsan siya ay nag-iisa lamang natinig doon sa Senado. Hindi po siya natitinag, tuloy-tuloy po ang kanyang pag-usad sa kanyang mga adhikain at layunin. At we are very honored sa Boracay Fields na tinanggap po niya ang aming alok na siya ang lumabas sa papel na Gringo Honasan sapagkat tugma po ang personalidad nilang dalawang tao na nakikipaglaban against all odds, against the current tide, even sometimes against the rule of the powers that be. Hanggang naniniwala sila sa pinaglalaban nila ay hindi po sila umuurong. Ang ganyan din po tuloy ang naging inspirasyon namin sa Boracay Films na bagamat minsan ang aming pakiramdam ay konti na lang kami sa industriya na naghahangad na iangat pa ang pelikulang Pilipino, bagamat napakadaling makiuso na gumawa na lang ng kung ano-anong pelikula. Kung kita lang ang habol ay hindi po namin ginagawa yon. Kahit magastos po, katulad yung Mama sa Palo, katulad ditong pelikula dito, mas magastos pa ito sa Mama sa Palo. Basta po may angat namin ang angkas ng pelikulang Pilipino, kami po ay hindi titigil sa pakikipaglaban. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo, sa entertainment media hanggang ngayon ay sinusuportahan niyo po kami, hindi niyo po kami iniiwanan. Maraming salamat po sa inyong pagdalo dito sa biglaang press conference na ito at pasensya na po kayo at hindi po kayo nakaduupang palad. Salamat po. Maraming salamat at nabuo at paano kayo nakumbinsi to portray Senator Gringo? Una, wala akong nangyaring pagkumbinsi. Pagkasabi lang po ni Secretary Mike na ikaw yung napili namin Gringo, pinagyayakan ko na po sa ito. Maraming salamat po dahil pangarap po ito. At bagay. Opo, at ito po ay matagal ko na pong inaawitan ni Sir Greg noon pa, panahon pa po sa Viva, noon pa. At lagi lamang pong sinasagot ni Sir Greg, hindi pa panahon. Ngayon po, dumating yung tamang panahon. Senator Gringo, pwede pong lang po yung sinabi niya na may sinabi kayo noon, hindi kayo pumayag. Bakit ngayon hindi kayo pumayag? Sir, panahon lang. No? Pero mahalaga yung sagot ni Senator Robin dahil ang unang dapat itanong sa sarili natin at sa ating lahat. In fact, sa lahat ng mamamayang Pilipino, bakit tayo nandito? Nandito tayo dahil panahon na
ikwento ang isang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas, itong mahal nating inang bayan, sa susunod na henerasyon. Naniniwala po kami na sa Secretary Mike, na Attorney Ferdy, na Senator Robby, na yung mga sumunod na henerasyon mas magaling sa atin. Yung mga anak natin, lalo na yung mga apo natin. Naniniwala ako na mas magaling na tao, na Pilipino, na senador, na revolusyonaryo si Senator Robby. Bakit kami nagkasama? Dahil nakita ko yung sarili ko kay Senator Robby. Mga halos sa 3 dekada na ang nakakalipas. Hindi dahil sa angking talino niya, no? Kundi dahil sa puso niya. Yung puso at malasakit para sa matagal nang naghihirap na mga sambayan, na mga kababayan natin. Yung mga kumakain sa basurahan, sinasabing nasa laylayan. At panahon na para ikwento rin yung kasaysayan, no, ng ating sandatahang lakas. Yung mga kasundaluhan, kapulisan, mga security guard, yung minumungkahin natin ngayon na maghanda, no, para ipagtanggol yung ating kalayaan, yung ating demokrasya. So yun mo ang mga dahilan kung bakit napag-desisyon na natin. Na panahon na para ikwento. Hindi yung kwento ng aking buhay, kundi yung kwento ng kasundaluhan, kwento ng kapulisan, at kwento ng sambayan ng Pilipino. Salamat po. Maraming salamat, Senator Rigo. And of course, let us hear from Secretary Mike. At kayo ang tumatayong executive producer ng pelikulang to. Opo, actually, aksidente lang naman po yung pangyayari na executive producer. Wala po akong kaalaman sa paggawa ng pelikula. Pero nung kami po yung mag-usap ni Senator Honasan, nagkikwento siya ng mga pangyayari. Tapos nabanggit nga niya yung... Nabanggit ko sa kanya, sabi ko, Senator, of course si Senator po ay, mukhang bata lang po, pero marami po sa mga kasama niya, wala na eh. Sa Reformed Armed Forces Movement. Sabi ko siguro dapat makwento mo na yung buhay mo, magawa na. Nagkataon naman, nagkikwentuhan kami, sabi si Senator Robin yung napabagay, pinakabagay talaga. Sabi ni Senador, matagal na kami magkasama. Hindi lang sa pagiging senador, pero sa revolusyon. Nagulat din nga ako. Nung nakita ko Senator Robin biglaan sa isang birthday party, sabi ko, Senator, pwede ka ba talaga na, kasi merong si Tito Willie Villarama, no, na nagsabi, pwede si Senator Robin. Ang sagot kagad ni Senator Robin, oo, matagal ko ng idolo si Senator Honasan. At ang sabi mo sa akin, Senator, is pangulo namin yan. Pangulo namin yan. Kung ano man yung samahan nilang dalawa, silang dalawa lang nakakalam. Pero alam natin malalim. Kaya ako natutuwa dahil yung binanggit ni Atty. For the Senator Robin, may paninindigan, may tindig, may loyalty. Hindi ito sumasabay sa Agos. Ganun din ang buhay ni Senator Honasan. May paninindigan, kung sumabay lang sa Agos, mas marami pa siguro siyang naging presidente, defense minister. Pero hindi, pag may mali, nakikita na pareho. And I'm proud that we're not just making a movie. Hindi na gumagawa ng pelikula, pero kinikwento natin ang kasaysayan ng ating bansa. Maraming salamat, Senator Mike. And of course, let us hear from the two directors, Direk Lester. Anong magiging treatment ng pelikulang to? Dahil this is a celebrated biopic. Yes, actually po, ginawa na ako sa din eh. So, hinati po namin sa 4 na bahagi yung pelikula. Yung kabataan niya po, at nung kanyang estudyante bilang sa PFA, bilang sa UP, and also yung mga time na grupo niya yung RAM. Siguro parang na-pressure ako, pero parang iisip ko na parang kailangan pang higitan. Yung nagawa ko dati, sumama sa apat. Kaya parang nakaka-excite kasi yung dalawang kanyang hero mo magkasama. So yung idol mo na artista, pati yung idol mo na politiko or actually bayan talaga si Senator Greg. Actually, ang naging problema sa akin is paano natin isisisik yung buong kwento sa may tingin oras. Parang kulang na kulang, parang series nga na oras namin, parang series yung gagawin natin. Pero hindi, kailangan pagkasyahin namin, sisikin natin doon. So maganda, open si Secretary Mike sa mga suggestion natin, si Senator Gringo at kaya si Senator Robin, parang
alam mo yun, kita ko yung gusto-gusto talaga niya na magawa yung pelikula. So mas nakaka-excite sa amin. So yun lang po. Amin ni Senator Robin, may option na si Senator Robin mismo o kahit sino, kung ayaw niya, ang gumawa ng expand ito para maging series. Wow! Meron po doon sa kontrata. Oo, nandoon yun. At sana magawa ito ni Senator Robin para yung mga gaps. Kasi siyempre, may limitasyon tayo. Di naman natin pwedeng gawin parang Akira Kurosawa yan na 4 na oras. Eh, siyempre, mga 2 hours lang yan, or a little over 2 hours. Eh, maging series natin na mailagay sa isang streaming platform na talagang yung mga ibang detalye sa buhay ni Senator Gringo ay maisalarawan natin. Pati love story? Alam niya ni Atty. Jurado, ang aming kumpadre. Kapag siya yung gumawa ng kontrata. Magandang option yan. Tuwa nga ako. Nung nakita ko yun, idea yun dun sa kontrata. Ako kanina po sa meeting, attorney, tinanong ko po yun gaano po kahaba ba ito? Kasi ako talaga po, ang aking pong imahinasyon, series po talaga. Ako, yun talaga. Kasi napakapalad po natin dahil meron po tayong buhay na bayani at na pwede po natin ilahad yung kanyang storya. Senator Robin, actually, during the first announcement na isa sa pelikula po ang buhay ni Senator Gringo, lumitaw na agad ang pangalan niyo. Yun ang totoo. Di ba, attorney? Hindi ako marinig na attorney. Lumitaw na kaagad ang pangalan niyo. Hello, yes, opo. Yes, lumitaw na kaagad. Oo, narinig ko po kayo. Di ba? Sabi ko, ang pinaka, I think isa rin siguro kung siya nag-suggest, hindi siya nag-suggest, kundi sabi ko, bagay na bagay dito si Senator Robin. Diba? True enough. Diba, Senator Mike? Diba? Ganun din. So, yun. So, parang sa'yo talaga, SRP, yung proyekto. Tita Aster, may Yes. dagdag lang po. Naalala po, nag-usap tayo na. Sabi niyo, dapat wag ito kwento ng superhero. Dapat kwento ito ng pangkaraniwang Pilipino na isinugo mo sa di pangkaraniwang pagkakataon. Tatlo lang ang pagpipilian mo. Either tumayo ka at lumaban, no? Tumakas ka, o kaya manood ka na lang. Pareho ho ang buhay namin ni Senator Robin. Mga tao kami. Nagkakamali ng paulit-ulit. Diba? Tumatawa, umiiyak. Lumalaban. Yun ang importante. Kaya kung minsan, dagdagan ko lang, nabanggitin ninyo, itong problema natin sa karagatan natin. Huwag mo kayong mag-alala. Hindi pa siguro nila kilala tayong mga Pilipino. Diba? Hindi pa nila kilala. Hindi ba sila natuto sa aral na napulot ng Apol, ng Kastila, ng Mercado? Kami tayo papagbigay. Ang dali natin kausapin. Pero pag ininis nyo kami, nung kayo makakatikim ng hindi pa ninyo natitikman. Thank you so much. Of course, this time, ang magsisimula sa ating Q&A ay si Gilbert Sucaldito. Ito, I don't know. Mababata po ito. Lakasan mo na lang. A few questions lang. Senator Robin, ito yung bad boy with the kindness heart. Yes, sobra. Sobrang mahal natin yan. Dati ay gusto mo na gawin ito when you were still in Viva, in that time. Feeling like ang maging senator ka, portray na the senator. Yes, o nga no? Si Jobert po ay ano po yan, magkasama po, may Big Brother house na kami. Ano po talagang hindi naman po ako tumigil na magsabi kay Sir Greg na gawin na namin yung pelikula niya. Kasi matagal na po kami magkasama. Sir Greg, ako po ay talagang taga-sunod niya, siya po ang pinuno namin. Hindi po ako pumapaklas sa kanya magmula noon hanggang ngayon. Kaya lagi po yan, biglang kikip. Huli po kaming magkasama, nag-dinner kami. Sinabi ko na naman po sa kanya, Sir, ang ganda-ganda ng buhay, kung gawin na natin, kung naalala mo ba, yung sa barko, yung tumakas ka, tapos kasama mo yung mga Navy SEAL. Ang ganda-ganda nun. Yun yung huli namin pag-uusap. Kaya nung nagkita kami ni Secretary Mike, nung sinabi niya na gagawin na yung pelikula, totoo po, para akong nakarinig ng mga anghel. Alam mo yan, noon pa. Talagang gringo boy na tayo, no? Alam mo yan naalala ko ng bata kapag gringo ka na. Oo.
So siguro na dyan talaga nang nasa itaas. Amin. Alhamdulillah. Praise God. Para magkaroon ng pagka-solid na performance. Opo. Which part of the story of Senator Gringo ang ikinamamangha mo or na talagang gusto mong Sa totoo po, kanina, nung lalahad yung mga direktor ng story, siyempre pag pinag-uusapan yung gusto mong gampanan, kasi iba din yung buhay ni Sir na lumalaban sa mundo. Iba yun. Kasi doon siya naging legend. Yung panahon na talagang sa gera. Kaya lang, hindi na tugma siya. Kaya nalungkot ako doon. May ganun ng konti. Kasi, wow, yun eh. Pero, wala eh. Ganun talaga ang panahon. Pero siyempre, nung pumunta na doon sa yung isang parte, kasi siyempre may hero yung panahon na sa gera, may hero yung pinaglalaban doon na yun. Talagang kailangan baguhin dito, bayan. Doon naman po tayo papasok. At yun naman po yung nakakasabik. Kasi siyempre yan yung mga linya na nung araw pa namin na ninanamnam sa puso namin. Kasi dati, magsalita ng si Sir Greg, solve lang kami kahit di kami kumain. Okay na yun. Yung mga panahon na nakikinig kami sa kanya talaga. Para po ngayon, ako na yung magdadialogue. Napakasarap na namnamin yun na, wow, ako na ngayon ang bibitaw nito. Kaya tanong ako ng tanong sila direct eh. Yung mga dialogue. Pag nagsalita si Sir Greg kasi sa program. That's the most challenging part of it. Jobert, nagdagan ko na walang galang. Makikita mo ngayon, ito talaga ang istorya ng buhay ng Pilipino. Siguro, kagagawin ito ng Panginoon o ni Allah, ano man ang tawag natin sa kanya. No? Hindi mo kailangan hanapin yung sitwasyon, yung tamang panahon. Hahanapin ng Panginoon para sa iyo. At ito, pinagtagputan mo talaga. Ngayon, pinag-usapan natin yung sinasabi ko sa Dr. Robin. Yung mga tao lang kami na isinubo sa kakaibang sitwasyon. At yan ang kwento talaga ng Pilipino. Kakaiba tayo. Ngayon, eto pa. Tingnan nyo sa mapa. Ito, sinasabi ko ito sa ating lahat. Hindi bilang media. No? Hindi dahil sa pelikulang ito. No? Dahil sa kasaysayan. Tingnan niyo yung mapa. Tayong may hawak ng traffic light. Diba? Yung geography natin, diba? Yung pansabak natin, mas kailangan nila tayo kaysa sa yung pangangailangan natin sa kanila. Kung aayusin na lang natin yung sarili nating bakura, babawasan ng konti yung tinatawag na sobrang partisan politics. At pag-ukulan natin ng pansin, yung mga tunay na problema, pagkain, food, clothing, shelter, edukasyon, diba? Health. Tapos ngayon, the new gold, the new oil, informasyon. Hindi yung marites, ha? Yung informasyon. At talagang grabe yung pinagpala talaga tayo, no? Biruin mo, no? Pilipinas, nasa gitna tayo. Diyan dumadaan, barko, aeroplano, diba? So mas kailangan nila tayo kaysa yung pangangailangan natin sa kanila. Huwag natin kalimutan ito. Kaya talagang pinagpala tayo. Ito ngayon yung kwento ng sambayan ng Pilipino. Sa haba ng kasaysayan natin, paano tayo tumayo? Walang gustong makipag-away. Pero kung gusto nila ng away, hindi. Kawawa naman sila, hindi natin pagbigyan. Bugid kami talaga sa tapong isa. Ibang klase na. This must be a very expensive movie, Secretary. This must be a very expensive film. Actually, again, wala ako talagang alam. And nagugulat ako. Actually, Senator Robin at Senator Gringo, pag pinipresent nila pati natin, sabi, hindi pala ganun ka dali, gumawa ng pelikula. Yung pinipresent yung scenes, yung location, yung damit, yung dialogo, yung ilaw, napakadetalye pala. So dun sa tanong mo, kung mahal ba siya? Mahal eh. Mahal siya. And I'm told na pang biopic pa na talaga mas mahal kasi kailangan kama talaga yung mga Realistic. Yes, realistic. Yeah. And Eric, Eric, you are the scriptwriter. How rigorous is the script? How sensitive will you be? Will you follow all the details religiously or what? Bilang manunulat, no, kinukonsider kong malaking karangalan ito na
mailahad ang kwento ni Senator Gringo. No? Medyo familiar ako sa bahagi niya ng ating kasaysayan dahil una naisulat ko ng talambuhay ni Senator ng yumang Senator na Rodolfo Biason. So, at maganda yung relasyon nila, makulay. Sabihin na natin parang naging may punto na magkaaway sila, magkaribal, magkaiba ng kampo. Pero actually, ano lang filosofiya lang yung pinaglalabanan nila eh. Pagdating sa puso, pareho silang pareho silang PMA-er. Pag PMA ka, mista kayo na malalim yung pinagsamahan nyo, hindi mawawala. Mas mahirap ito, Mas mahirap itong sulat dahil gradual yung pagsulat ko, bawat parte ng script kinokonsulta sa subject. So, hindi naman. Again, having written Mama Sapano for Borracho, mas mahirap din ito sa Borracho. Sa Borracho, sa Mama Sapano, mas komplikado, kaya nga dalawa yung director. But we're all very excited. At sana excited din kayo. Okay, by the way, kung may follow-up ka pa, idadagdag ko lang, Eric Ramos is a Palanca Award-winning writer. Last na lang kay Direk. Direk, Lester, you're brilliant doctor. Ay, thank you. Napapaano ka sa mga action, sa mga life stories, sa mga how is it? Medyo... Doing Senator Gringo na. Senator Gringo, I may not be political or militia, pero alam mo, yun my years. We grew up with your name. You cannot deny that. Jumper, pasensya na sabat ako na sabat. Kaya ako na ganitong pagkakataon. Para ilahad sa inyo, hindi yung laman ng utak ko, yung laman ng puso ko. Tinanong mo kay Secretary Mike kanina, mahal ba ang pelikulang ito? Siguro mahal yung finances, no? Pero paano mo tatawaran, paano bibigyan ng price tag, yung pagmamahal sa bayan, pagmamahal ni Robin, ni Senator Robin, pagmamahal ni Mike, no? Pagmamahalin nyo lahat sa ating mahal na inang bayan, paano mo i-quantify? Okay. So, mahal ito in terms of finances, pero mas mahal sa pag-ibig at pagmamahal na binuhos ng lahat ng participants. And this is not about politics. Ito tungkol sa atin. Ito istorya ito ng buhay, hindi lang ni Senator Robin. Buhay ito ng pangkaraniwang Pilipino. Alam mo naman tayo, di ba? At matagal na ito kinabangan, mabuti kumain na ito. Whatever the outcome, importante mailabas na natin ito para ito ang ituturo natin na bahagi ng kasaysayan natin sa susunod na henerasyon ng mga leader at mamamayan natin. Jobert, my love, makasapat lang. Yes. Yes, attorney. Attorney. Yes, attorney, go ahead. Oo, well, una-una, aside from Tiga Palanca awardee, si Eric Ramos ay 2 beses nang nananalo ng Best Screenplay sa Metro Manila Film Festival. Isa ang very own Mama Sapano. At I'm confident in saying na kung maaalis lang ang pagja-judge at mapapasok itong movie ito, pakando niya ito, Gringo Honasan story. Mark my words, mag-aaway ako pagka hindi nangyari yan. Alam niyo naman ako, palaaway ako eh. Mag-uulit lang tayo sa MNFF pag hindi nangyari yan. Nakita ko kasi the effort that went into the script writing, grabing effort talaga. And we, fortunately, may karagdagang insight si Eric sapagkat katatapos lang niya noong biography ni Senator Rodolfo Biason, who was one of the principal players dyan sa buhay ni Senator Gringo. And that book also won Book of the Year award. Kaya magaling talaga manunulat na si Eric eh. Kaya may additional insight tayo. Ngayon sa mura, tama, I will agree with Senator Gringo. Mahal kung siya mahal.
Ngunit, mas magiging mahal para sa ating bayan kung ang isang napakahalagang yugto ng kasaysayan ito na nag-iba sa kasaysayan, sa istorya ng ating bansa ay hindi mai-immortalize at hindi lamang ma-immortalize sa isang pelikula na maganda ang direksyon, maganda ang costume, maganda ang sulat, maganda ang pagkagawa at magagaling ang mga artista na no less than our Senator Robin Padilla. I think the stars have aligned for this project. Merong mga willing na mag-risk na i-finance ito, notwithstanding ang kondisyon ng ating industriya. That is such a way of me telling Secretary Defensor, huwag ka na mapapawi yung gastos natin. Pero mapapawi na dyan, don't worry. Maraming paraan. Dito lang ako sa Secretary Mike. Mapapawi natin dyan, don't worry. I think this will be a blockbuster. Ngunit, talagang the stars have aligned. Yan yung si Eric. Pwedeng mag-shoot si Senator Robin in spite of his busy schedule. Nandyan si Senator Gringo para i-guide kami. At nandiyan ang lahat ng mga tao, buhay na mga saksi sa kasaysayan na tumutulong po sa amin. At available po ang lahat ng mga premyadong, mga creative na mga people na matagal na sa industriya, kahit hindi ko sinasabi matatanda na sila, ngunit matagal na sa industriya at naipakita na may probencho na ibubura pagdating sa kanilang mga larangan, production, costume design, at sa cinematography, sa musika, etc. So, I think this is one movie that our country, hindi lang kami, that our country can be proud of. Salamat po. Thank you, Sir. Actually po, talagang hindi madali sa panahon ngayon gumawa ng action. Ang laki ng gastos. Hindi na gamit ni Joker kasi nila nakapunta po sa audio po. Apo? Joker, bigay yung mic po kay Direk kasi yung mic po. Yung mic daw. Nag-i-echo kasi eh. Otherwise, hindi ko marinig. Okay, hindi daw niya marinig. Ang tanong ko kanina kay Joker, yung microphone mo, ibigay mo kay Direk kasi yan ang nakabukap sa akin. Hindi, okay lang po. Yung microphone mo. Bigyan mo daw ko ng mic. Ito mas okay ito sa'yo. Is this better? Basta yung mic na Yeah, yan. okay, yan. Yeah, yan ibigay mo kay Direk. Ito yung gamit kayo na kayo Palas ako. Okay. Yung po, sa panahon ngayon, talagang hindi biro gumawa ng pelikula. Yan. Lalo na ng action. Pero kung naniniwala ko ako na hindi mo natin kaya sabayan ng CGI ng iba dahil ng gastos. Pero working in a... Sino ba itong kailangan naman natin? Sa mga SSC, sa mga SSX. Sila naman. Sila naman ng patay. Sama-sama po natin. So, nakatrabaho sila. Nagiging ito kami for nilagay po sagas. So, action din. Kaya, alam mo naman mo, naranasan sa pagkumuha ng action. Kaya medyo, open naman ko sa gano'n. Yun nga lang, medyo kumakain ng oras. At bilang mga workers sa pelikula, ang gusto ko lang po, supportan po natin yung bill na isa sa mga workers si Senator Robin. Yung pong integration. Hindi lang bilyon. After yun. After Republic of yun. So yun, supportan po natin lahat ng industriya. Pero, question siya po dito po director kasi nasa sumunod na tagumpit kanila ko. Sino daw police? So, yun lang. So, sa bagong muna yun, sino daw police magbabalaan? Ay, nakasapat na rin ako, no? Direk, sa ko na yung presensya ni Senator Robin bilang isa sa ating mga pinagpipitagan ng mga elder statesman sa Senado. Senator Robin, meron pong dalawang separate bills na nag-akda po ang ating mga kasamahan sa industriya, si Senators Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Ito po ay naglalayon na amyendahan yung batas ng Intellectual Property Office
upang ito ay bigyan ng karapatan na shut down yung mga websites na nagpapalabas ng mga pirated na Filipino movies. Ito po ay na-delay sa komite ni Senator Mark Villar. I think this is very much needed by our industry para yung pagpipirata po na high-tech na ngayon. Wala rin mga DVD ngayon eh. Nasa online na yung pagpipirata ay masutil po. Ito po ay inaamyendahan upang bigyan ng karapatan ang Intellectual Property Office na i-shut down yung mga websites na nagpapalabas ng mga pirated na Filipino movies. Baka pwede po nga pagkatapos po natin gawin itong pelikula ito ay pakisilip po Mr. Senator. Opo, attorney. Magandang po natin ito. Pero alamin ko kay Sen. Mark, kung meron po akong pumili niya, baka hindi po yun gawin niya akong pwede nga akong gawin parang ihiling ko. Pwede kong ihiling yun. Kasi kung hindi niya ihiling. Baka pwede po mahirap po natin, napaka-importante po rin. Kasi laganap talaga. Kung member po ako ng kanyang pumili, ano kung hindi? Trading? Sandali po, legal natin. Community trade yun? Trade? Member tayo ron, di ba? Hindi ako nagkakamali, Mr. Senator. Sige po, makikiusapan po natin si... Ako, kasi minsan hindi lang, example lang po yung mga sakano. Tatlong YouTube accounts mo nagpapalabas nito without authority. Panay kami ng sumbong sa YouTube, medyo matagal po ang action. Samantalang, nasa Netflix po yun officially. Isang ehemplo lang po yun. Yun po, yung Rewind. Wala pang isang linggo na tapos ang festival. Nasa isang YouTube na na site na. Na-pirate na po. Kawawa po yung ating mga industry players. Kaya niyo po ito ngayon po, magawa po tayo ng sulang agad para mag-isap ang bili. Makuha natin mailiri po. Ay. Agad po. Yes, maraming salamat po. Ayan ang at saka, ngayon, ang inaalalayan ko yung aking Congress, si Atty. Philip Burato. Magaling din po yan at we are very fortunate. Ay palagay ko, Jubes, bigyan ng role yan. Si Atty. Burato as one of the rap boys. Tol, Atty. Bibigyan ka daw ng role. Magpakita ka naman daw dito. Thank you so much, Attorney. And this time, we have Del Navarro na magtatanong. Hello po, Senator Rocky. Natatandaan niyo po ba ang last movie ninyo? Ang dami kong natapos eh. Ang dami kong natapos. Hindi natapos. Bad Boy 3, isang araw pa. Lumisita ko. Isang araw walang kami. Marami na kami bumili. Dahil hindi ko talaga si mananaan ko. Hindi ko na-expect ko talaga. Ano ba naman po na gano'n? Talaga mong gulang lang po ako yung Duterte. Kaya meron pa dalawang pelikula na hindi ko pa tatatapos. Pero ito po, tatapusin ko po. May plano pa rin po kayong pagpatuloy na pinili yung mga pelikula? Opo. Pero unahin ko lang po ito. Dahil ang nagiging ko dito kasi alam mo ba, ginawa niya ang mga luna, ginawa niya yung dapat maramihan. First time niyo po bang gumawa ng isang biopic? Hindi po, ginawa namin yung pero ito po kasi yung bato. Magandang pagkatapos ng imagination po kasi parang magandang experience na ito. Magkakaroon ng mga show. Pagkatapos ng palabas, pwedeng nagkaroon ng pag-usap. Yung mga nanood, ang busy sa direct. Maganda na merong pag-usap. Kasi ganun ang makikita dito eh. Na narinig natin sa sasasala. Napaka-importante na marinig natin sa sasasala. So masasabi niyo po na ito ay very fitting comeback niya sa pelikula? Opo. Naku, lalo talaga ng pinaka-matindi.
Siyempre ako po, katulad ng sinabi ko kanina, ginuboy ako. Kapag dinala ako yung ginuboy, alam niyo, sama sa bahay. Pwede ko na po reaction ni Senator Gringo sa Nagpapasalamat ako dahil naitanong niya yung mga previous questions, yung i-hearing na batas ni Senator Robin, itong huling rule niya. Actually, matagal na namin pumungkahin na panahon na rin para isulat yung kasaysayan natin. Nagtuturoan po kung sino susulat. Sabi, kung gano'n ang mangyari, ayun na ho ang mag-initiative. Na isulat ito, hindi lamang sa pamagitan ng pelikula lang ito, kundi sa pamagitan ng sinabi ni Senator Robin, yun yung action. Dahil ito yung ituturo natin kasaysayan na walang bias. Sabi ko ba, pag tinanong nyo kami, siyempre, yun ang sasabihin nila dahil gusto lang palabasin na sila ang promotor ng mga pangyayari. So kailangan isulat nito para matigil na ng turuan. Nung katulad ninyo na personal na saksi sa mga pangyayari. So, panahon ito, dahil mahalaga sa akin ito, dahil kailangan malaman ng susunod na generasyon natin ng mga leader ng mga pangyayari kung saan tayo nanggaling, nasaan tayo, at saan natin gusto. Yan ang ibig sabihin ng gusto. My last question for the two directors, director there. Nakunan niyo po nabasa yung script. Ano po ang nalaman ninyo personal na pagkatao at buhay ni Senator Gringo at ano po ay kinasasay? Magandang hapon sa inyo. Unang-una sa paano ko masasabi? Sa tagal ko sa industria, bibihira lang ba isa. Pero nung unang meeting namin with Senator Gringo, aaminin ko, hindi ako makapagsalita. Kasi high school po ako nung naganap itong mga pangyayari. Napapanood ko siya sa TV at kaya tinamang ngayon, nakita ko siya ng personal. Kaya kakaiba yung karanasan. Pangalawa, isa siguro na nakapag-antig ng aking damdamin para sa project nito. Kung mapapansin natin, kilala natin yung mga bayani ng panahon ng mga Kastila. From Andres Bonifacio, Jose Rizal, Goyo, lahat sila kilala natin sila. May alam tayo tungkol sa kanila. Pero yung mga bayani natin of recent history, para bang napura, kinalimutan, para bang wala tayong alam sa kanila. Siguro panahon na para muli natin balikan yung mga kaganapan na nawala o di kaya pinura natin sa ating kaalaman itong mga kaganapan sa ating kasaysayan. At ito yung maganda sa project nito. Dahil maliban sa paglalahad ng buhay ni Senator Gringo, muli natin mababalikan yung kasaysayan, ang kaganapan sa kasaysayan na nakakalungkot pero nakalimutan na ng karamihan. Pangatlo, siguro, ang kagandahan din ng project na ito, dahil sa kasalukuyang panahon, masyado na tayong nalulong sa Marvel, di ba? Pag tinanong tayo kung ano ang bayani, kadalasan ang tingin natin sa bayani, ano tawag, superpower, may ganun hindi tao halos. Pero ang layunin ng pelikula nito ay gawing tao yung bayani. Ipakita ang kanyang mga pakikibaka, ang kanyang mga pagpakulang, ang kanyang mga kahinaan. Ibalik siya sa lipunan na pinanggalingan niya. Gawin siya isa sa mga tao na kabilang doon sa lipunan. Para sa ganoon ay maunawaan at yakapin siya ng lipunan na pinanggalingan niya. Hindi ilayo sa lipunan, kundi ibalik siya sa lipunan kung saan siya kabilang. Yun po. Maraming salamat. Kasi medyo late ka ngayon, so nakalimutan ko yung tanong ulit. Ano po ang natutunan niyo sa pagkatao ni Senator Gringo? Nung niyo po nabasa yung script. At saka segue ko na rin po, the fact that superstar po ang action star na Linda. Ano po ang dapat?
Ayun nga, dahil late ka kanina. Kasi sinabi mo nga na mga shadow hero ko itong dalawan ko. So kaya parang sobrang nakakaano na ako yung gagawa ng pelikula nila. Sobrang parang napaka-grateful ko sa nangyayari ganito. Pero yun nga, nung nabasa ko yung script nung una, tapos sa sundan pa ng mga meeting namin ni Senator Greg, doon ko nakita na parang kulang. Dahil pa ang informasyon na dapat ilagay. So ano kami sa ganung sitwasyon na parang kailangan pa namin magdagdag sa bahay pa to. Kaya pumasok sa inyo namin ni Atty. Passion na gawing series kung sakali. At dami, nakakapagnahin tanggalin, bawasan. So pero wala, kailangan natin yung running time kasi pumasok sa ganung oras lang. Siyempre kapag tumatagal, malaki yung gastos. So pero yun, nakakatuwa, pero sana suportahan natin yung pelikulan to. Hindi lang ito, yung pelikula Pilipino pa, para kahit paano yung mga producer na gaya ng Checkmate na muli gagawa ulit ng pelikula. Kasi yun ang medyo nagkukulang sa atin ngayon. Yung mga investor, mga producer na magawa ng pelikula. Kasi nga, parang mas tinatakpin na nila mga Korean novela, Korean movies. So, pakita natin na kaya natin gumawa ng ganong klase ng quality. So, yun. Gusto ko lang dugtungan, Mel, yung tinanong mo. Sa inyong dalawa, direct update at saka sa investor. Karuhin ha, makaisipin nila. Hindi ko pinipressure ang kahit sino dyan. Dito, wala mo! Oo. Baka mainit Ang sasabihin lang, pagka hindi lumabas na maganda yung pelikulang yan, I make sure na hindi na kayo magtatrabaho sa industriya. Nalaman ko po na ang younger radio ay played by and then of course ang older radio Not older. Mature. Ano ba yung percentage kaya kwento ng mga Gloria ang the younger and the mature radio? Halos 50-50 yung si Paolo Mabao will do yung kanyang UPDs, PMA, at saka yung mga first assignments niya sa gera. Senator Robin will start from the planning, doon sa pag-produce ng pagpaplano ng pagbuo ng program hanggang sa nagkaroon na ng EDSA Revolution hanggang sa nagkutin. Direk Abdel, idagdag ko lang, surprise sana ito. Kaya lang siguro pwede ko lang ibunyag dito sa press ko na ito na may negotiation pa tayo na yung order Jane Umali na makakatambal ni Senator Robin, dininegotiate ba namin baka pwede si Miss Sharon Cuneta, pero hindi pa po tapos sa negotiation. Ito lang siguro hindi naman ang pelikula. Hindi lang tawag ito. Siguro ang kasagdan sa lahat ng ating pagdadalangin. Hindi yung isang kailan ng video ng ako na gagawa natin mature na rin. Nakakatawa po ito. Sana po katotoo at hindi. Nagkakawa ko na yung chip sa ako. Susubukan po namin. Oo, baka pwede po. Baka pwede makakas ng konti. Opo. Kasi mas close sa kanya, kaysa sa akin. Kung sino yung gaganap sa certain stages ng buhay ng karakter. Actually, pinapaliwanag ko ba sa akin na Senator Romy na itong kwento ng pagkapula. Ang tawag nila dyan ay politicalization. Pinakwento ko na pag nasugalan ka sa armadong yung galing, pag nabuhay ka, madaling bumalik. Pag nagamot ka, nadala ka sa operating room. Pero yung sugat na dulot ng personal mong nakikita na paghihirap ng mga tinatamaan sa crossfire sa armadong tunggalian. Diba sabi ng pamahalaan, pinaglalaban lang yung mahirap, yung naapi, yung biktima ng kawalan ng justisya. Hindi ang sinasabi ng rebellion. Nasaksihan namin ang personal. Pati si Senator Robin, at si Sekman. Yung tulala na babae, lalaki, bata, matanda. Nasunog yung bahay. Iba yung ari-arian. Inabuso yung mga anak.
Hindi naman niya invento yung armadong ugali. Bakit sila ang nagiging titinan? Yun na yan yung ibig sabihin ng pagkabulan. Kapulakan, ako yung bata, hanggang sundalo, naging rebelde ng senador, inasaksyan ko. Yung mga sugat ng pagkabulan na yan, hindi ko magaling, nasa puso yan. Yung sugat sa katawan, gumagaling yan. Pero yung sugat sa puso mo, sa pag-isip mo, yun ang ibig sabihin ng pagkabulan. Ito yung kwento mo yan.